Ito na nga po ang good news mga traders. Umakyat na nga po ang PSEI sa 7,100 levels. Ano nga po bang indication nito at ano nga ba dapat ang next big move na dapat nating abangan? Panoorin niyo po ang video na ito para nang sa gayon marami po kayong matutunan at malaman. No? Unang-una po dyan mga traders, dapat po nating alamin yung mga factors and causes or fundamental drivers ng pag-angat po ng ating index. No? Dahil po para malaman natin kumbaga yung historical background po nito kung bakit siya tumaas. No? Number 2 po, syempre, it's really because of the market in expectations and sentiments. Meaning po, yung mga expectations ng mga investors, ng mga traders were positive simula pa lang po noong 2024. Bakit po? Unang-una po yan dahil po sa tinatawag natin na cut rate po ng ating central bank or ng BSP. Kung mapapansin po natin, ang tagal po niya nagstay sa 6.5% pero nag-cut na po ng rate ngayong August na kung saan from 6.5% in almost 4 years nag-cut po ng 25 basis points or 0.25% from 6.5 to 6.25. Ibig sabihin po, mas cheaper po or mas less po ang cost of borrowing. Ibig sabihin po nito, it will positively impact the financial of the business, the efficiency, the optimization, and the profitability of those corporations. Meaning, syempre, mas magiging maganda po ito para sa mga shareholders, para po mas maging profitable and mas malaki yung dividends naman na maibigay. And also capital appreciation as well. Ngayon po at number 1 pa lang po 'yon. Number 2, ito po yung tinatawag natin no na inflation rate no dahil po bumaba po 'yan from 4.4% in July, ngayon pong August, ang tala po ngayon ay 3.3%. Ibig sabihin po nito, another impact na naman po yan, magandang impact sa ating economy, thus it will impact also the efficiency, profitability of those big corporations na may malaking ambag po sa GDP ng Pilipinas, no? Sa patrabaho din, employment. So ibig sabihin po, the more na tumataas ang PSEI, the more na tumataas po, no? Bumababa no yung inflation rate. Syempre may magandang epekto naman po yan. Kumbaga negatively correlated, parang pababa yung inflation rate, pataas no, magandang pataas yung mga ibang economic indicators that will boost the economy and the overall society as well. At number 3, syempre po, bumaba pa po ngayon ang US dollar against the local Philippine peso, against the local currency of us, no, the Philippines, the Philippine peso. So, ibig sabihin po nito, mas nagiging stronger po ang Philippine peso ngayon at ang US dollar naman po ay it's simply because bumababa. Umangat po yan ng 58 levels pero ngayon po nasa 55 and going stronger the Philippine peso it will be. So meaning po neto, kaya naman po pala no tumataas ang PSEI ngayon at actually napakarami pa pong factors, fundamentals and causes ng kanyang pagtaas. Ang ibig sabihin lang po niyan, good indicator po yan sa ngayon. Okay, by the numbers, yung ekonomiya ng Pilipinas ay gumaganda po, no? Kaya naman kayo mga traders, no? Nagte-trade pa ba kayo sa PSE? No, ano pa ba yung mga tinetrade nyo dyan? And also, sa tingin nyo po ba, no, ay patuloy na bang gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas? No? Ang aking hiling lang po, whether yan sa stock market, whether yan sa investment, or sa trabaho po natin, o sa presyo ng mga bilihin, itong mga economic numbers na ito, ay sana po talagang maramdaman no, ng normal na Pilipino, para nang sa gayon, syempre, not only by the numbers, but also the actual reality no, na nangyari po sa ngayon. But nonetheless, stock market mo, ang topic natin sa ngayon, may ginawa na po ako sa economics, kaya naman po panoorin nyo din yung video na yun, no? So kaya yun lamang po, sana marami kayo natutunan and follow for more contents like this.